93.9 IFM. Narinig ko na yan sa taxi na bumiyahe ngayon sa EDSA Lodi. Magandang hapon pa rin kasama Idol 1, 2 and 1 si Idol Kitchi. Dito pa rin sa Idol Mo Station, IFM ngani. 1:36 on the clock mga idol ko. Excited talaga ako ngayong hapon na to dahil hindi lang ako basta mag-play ng song, hindi lang tayo magkukantuhan at magbabatian. Meron ako makakasama, special na kasama na mula noon hanggang ngayon napapanood ko talaga. Very iconic. Kung may Lodi sa aming dalawa, siya talaga yun idol. Ano lang ako dito? Lusak. Siya yung Lodi, ako yung lusak. Oo. Finally! Eto na nga, makakasama na natin live na live dito sa studio ng Idol One Station. Ang nag-iisa, ang Lodi mo, ang icon ng Philippine comedy. Wala nang iba kundi si Mr. Roderick Paulate! Yay! Hello! Hello, Idol Kitchi. Sarap naman ng intro mo sa akin. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, welcome po dito sa IFM. Pwede bang marinig ang isang ngani mula kay Mr. Roderick Paulate? Kasi po yung ngani, usong-uso yan ngayon. Ako, tuturuan mo ka ng mga ganyan. Kasi magagamit natin sa pelikula yan. Correct. Ngani. Ngani. Oo. Ngani. Ang ngani ay nagsimula sa salitang Bicolano. Ginagamit din sa Visayas. Bicolano ko. Bicolano po kayo. Yung ngani. Oo, yun ngani. Ngani. Diba? Okay. Bicolano ka ba? Bicolano po ako pero sa Masbate, Waray. Yeah, pero part pa rin yun. Part pa rin siya ng Bicol. Iba lang yung salita. Mas malalim yung Bicol. Tayo. Medyo. Pero kasi ang Masbate, ayan na, nagkikwentuhan na kami. Ayan na, eto na. Masbate kasi halong Bisaya and Yes, Bicol. totoo po, mix sila. So, ayan na nga, nako, kasama ko ngayon, maaaring nagtataka kayo, bakit nandito si Mr. Roderick Paulate? Magkakaroon ba ng pelikula si Idol Kitchi? Hindi po ako magiging kabayo sa pelikula. How I wish, no? Kahit maging kabayo, insekto, kasama ko lang po si Mr. Roderick Paulate. Tatanggapin ko po. Kung may nakikinig pong director, gaya. Hindi, charot lang. Charot lang yan. Oo, kasi si Mr. Roderick Paulate, mga Lodi ko, meron siyang comeback movie, ang kanyang isang movie na comedy film ito ng mga idol ko. At kaabang-abang, naku, bakit nasabi kong kaabang-abang? Kasi napanood ko na yung teaser. Talaga naman mukhang papanoorin ko talaga to. Hindi siya slapstick panoorin, mga Lodi ko, no? So, eto na, dahil nandito nga personally ang ating idol, si Mr. Roderick, gusto kong malaman mula po sa inyo, tungkol sa yung comeback movie na ito, na pamagat pa lang, exciting na, yes. Dahil ang pamagat ay Mudrasta ang Beking Ina. Well, ito naman, nandoon naman sa title na, no? Mudrasta ang Beking Ina. Siyempre, ang tatanong agad natin pag binasa natin yun, bakit Mudrasta? Oo, bakit Mudrasta? So, ang story niyan, isang akong taga-probinsya, tapos masipag, mabait na, nagtitinda ng empanada. So, nung panahon yun, nung high school ako, meron dumating na estudyante na anak mayaman. So, doon pinag-aral ng kanyang mga magulang. Very rich la, kaya lang, gusto niya matuto sa buhay dahil ang feeling nila, black sheep. So, itong black sheep na ito, sinabi ng nanay, ng magulang na mayaman. Pero ako, pinakisamahan ko, tinuruan ko ng buhay probinsya, tinuruan ko kung paano magsikap, tinuruan ko kung paano maging mabuti sa kapwa. So, siguro yung closeness ko sa kanya, syempre, na-develop. Ganyan talaga yan nagsisimula sa pagiging kaibigan. Minsan kasi bait-baitan So yun, nadala sa kabaitan. So, na-fall sila. So, sino itong lalaking ito na pogi, mayaman at galing Maynila? Nako, siyempre, si Tonton Gutierrez yan. Talaga namang gwapo. Si Tonton naman, marami nagtatanong bakit siya. Kasi kung, siyempre, yung mga 80s and 90s na alala nila yan. Yung iba nga sa kanila sinasabing hindi daw sila nagulat because si Tonton napanood daw nila nung naging partner ko sa Maalala Mo Kaya. So we did wristwatch. It was yung nanalo ito sa Asian TV Festival. So memorable ito sa amin at sabi ko, pag magkaroon ako uli ng pelikula na ganito ang tema, si Tonton ang magiging partner ko dito. At dahil siya yung pinili mo maging partner din, no? Nagkaroon ba ng ito in general question siguro to, no? Nagkaroon ba ng pagkakataon? Kasi parang sa mga artista, nagkakadevelop pa na habang ginagawa yung... Hindi naman kami matidevelop ni Tonton. Hindi yung Di ba? Yung misa parang... Sabunutan ako ni Glidel. Ay, oo nga, diba? Pero nung kabataan. Hindi, walang ganon. Roll lang ito. Roll lang itong ginagampanan natin. And si Tonton naman parang kapatid ko actually. Correct. Siguro hindi nila alam na ang nanay ni Tonton is nanay nyo rin? Si Tita, ayan, Lisa Lorena. Nanay niya, sa totoong buhay.
actress, Lisa Lorena, hindi alam. Kasi mga bagets. Mga bagets, diba? Mga Gen Z po kami. Si Lisa Lorena is one of the best actresses of the Philippine cinema. Wow. Bata pa lang ako, child actor pa lang ako, kapatid ko na siya. Ang mga nagawa kong pelikula with her, puro American film. Oh, so nakakasama niyo na siya mula noon pa. Ate-ate ko yun. Opo. So nung nag-artista si Tonton, ayun, sinabi niya mag-artista na yung kapatid mo. So, ayun. Nasuportahan. So going back dito sa movie, maliban kay Sir Tonton Gutierrez, sino pa po yung mga kasama ninyo sa pelikula My nito? best friend, Carmi Martin. Oh, yan. Ayan, kasama natin dyan. Yan. Yan, of course, kasama natin yung dati sa Dick and Carmi. At ngayon naman, kasama ko siya sa pelikula. Si Carmi naman, iba kasi kapag nagtrabaho ka ng kasama mo na before, mas madali. Mas madali kayong magkomedya at kabisado ninyo kung ano yung comedy nyo sa isa't isa. Totoo. Tsaka very evident siya doon sa teaser kasi nandun siya nakita, ang suwabe lang ng mga palitan ninyo ng mga linya. Hindi ko lang talaga ma-describe yung role niya kasi gusto ko mapanood ng tao. Ayan, abangan na lang natin. Kasi mysterious kasi yung role niya doon, bakit siya yun. So aside from her, meron pa ba mga ano? Miss Celia Rodriguez. Classic na yan. Pero pangmalakasan. Katakot, di ba? Totoo. Parang titig pa lang para mapapaano ka na. Ay, nako. May I go out? Siya yung, alam mo na, di ba? Alam mo na yung, kaya nga sinabi ko sa trailer, kung napanood niyo, huwag niya akong husgahan. Pero hindi ko naman hinusgahan ng ahas sa ulo niya. Diba? Actually, yan pa. Natawa po ako doon. Nakita ko, nakakatawa. Abangan niyo ng idol. Diba? Kasi sabi niya, bakit ako papatulan ng anak niya? So, doon pa lang malalaman mo na may conflict na. Totoo. At dapat yun ang panoorin nila. Kasi paano nag-survive si Becky sa loob ng mansyon. Ayan. Na may ganong klaseng at mga tao, katulad din ng mga anak niya. Apo niya, bale, anak ni Tonton kasi yung dalawa. Si Arkin and Elmo Magalona. So kaabang-abang yung storyline ng pelikula na itong mga idol, Mudrasta ang Beking Ina. So gusto ko rin malaman na ano ba yung mga nakaka-relate na eksena dito sa pelikulang ito na dapat abangan ng mga lodi natin. Kasi for sure may mga idol dito nakakaranas ng ganong mga sitwasyon sa buhay. Yes. Ang akin lang siguro yung gusto kasi na message ng pelikula, aside from, this is a comedy film. Okay? Yeah. It's a comedy with a heart. Okay? May puso. Pagpapatawa tayo, pero gusto ko may essence naman yung pagpapatawa. May lesson. May lesson dito sa pelikula. Na paglabas mo, alam mo yung nangyari sa pelikula. And yung dito siguro, it's a movie of love. Alam mo, tungkol sa pag-ibig itong pelikulang ito, kahit nagpapatawa ka, no? Kasi ang nakikita natin dito, para sa amin, nang gumawa din, si Johnny Fontanos ang writer nito. Ang comedy kasi, parte yan ng buhay natin. Pero minsan, may nakakaranas tayo ng pag-ibig. Di ba? Totoo. Pero iba-ibang klaseng istorya ng pag-ibig yung nararamdaman natin. And this time, sa pelikulang ito, parang ang hirap i-define kung anong klaseng pag-ibig ang naramdaman ng dalawa. Pero ang alam lang nila, si Becky kasi masakripisyo. Oo. Tsaka maprinsipyo si Becky. Ayan. Kaya magugustuhan ito. Dahil palaban siya, at the same time, hindi siya pwedeng bilhin ng pera. Marami makaka-relate niya ng mga bahagi ng bahaghari. Yan. Kasi may mga kaisipan. Iba-ibang kaisipan marami yan. Pero dito sa pelikulang ito, hindi pera-pera ang pag-ibig dito. Kaya handa siya magsakripisyo para sa pagmamahal niya. Hindi naman niya ginusto itong storyang ito. Hindi naman niya ginusto mangyari yung maging mudrasta, 'di ba? Nagulat na lang siya dahil ito ang kahilingan ng namayapang. Paano ko ba tatawagin? Jowa? O boyfriend? Inspirasyon. Paano man? Diba? Yun ang request. Kaya yung pressure sa buhay niya, yung hirap sa pakikibakan niya doon sa pamilyang iyon, mapapanood nila dito sa Mudrasta. Para medyo malungkot siya, kasi namayapa. Pero ang challenge is kung paano mo ma-win over yung pamilya na iniwan niya, na minahal niya, pero kailangan mo rin tanggapin kahit na parang against sila sa'yo. Tama. Habang nangyayari yung mabigat na issue na yan, nakakatuwa rin yung pelikula. Yan. Kaya lang, pagdating sa message, hindi namin yung binibigay. Yun. So, ibig bato sabihin, kami ng bato ng mga totoo para makarelate naman yung mga manonood. Totoo. Ayun na nga mga idol Dagdag ko lang, yung chosen family. Ito. Importante yun na dapat magkaroon tayo ng kanya-kanya ang mga choices natin. Diba? May mga chosen family tayo. At yung iba hindi payag, yung iba may kanya-kanyang opinion. Yes. Pero dapat meron tayong respeto sa ganung pagkakataon.
acceptance is very important. Kasi naniniwala ko na ang pamilya hindi lang makukuha po sa dugo. Hindi po porket kadugo mo, pamilya mo na. Minsan matatagpuan mo ang tunay na pamilya sa ibang tao. Totoo yan. Agree na agree tayo dyan. No? Minsan nga kahit hindi natin kadugo, sila pa yung mas maaasahan natin. Na hindi natin akalain. Totoo. Tsaka daramdaman mo yun eh. Kumbaga hindi ka pwedeng husgahan sa naramdaman mo dahil ikaw ang nakaramdam nun at hindi nila naramdaman ang pinagdadaanan mo. Grabe naman. Pang emotions on ay na programa na natin yung mga linyahan ng ating idol. Hindi ko hindi exactly yung linya. Ayan na nga. Panoorin nila yung totoong linya doon. Ayun! Dahil maliban sa storyline ng pelikulang ito, aabangan din yung acting at dati ng galing ni Mr. Roderick Paulate, no? Yung kaklase ng komedya na talagang pinapakita mo na pumapatok mula noon hanggang ngayon, papatok pa rin yan. Kaya eto na, no? Ano ba yung isa sa mga iconic line, sa tingin mo magiging iconic line sa pelikulang ito? Kasi marami ka ng pinasikat na linya no? Dito kasi, hindi ko alam. Alam mo yung mga sweaty-sweaty rin nangyari sa mga pelikula ko. Like, kung matatandaan ninyo yung sa Balat Lipstick, di ba? Yung, marami ako nito Isang box, galing Japan. Ay, Japan dami okay ka? Hindi gaga. Di ba? Mamaya gagawin po natin yan Yun. Hindi yun akalain na magiging iconic line. Yan. Tao na mismo nagustuhan nila, hindi ko akalain na, nagtumatak pala sa utak nila yun. Yan, so ibig sabihin mamaya, pag napanood na nila yung pelikulang ito, pipili na lang sila doon ng mga linyang ginamit madami mo. Kasi, madami. Meron dito yung isa, yung Are You Yourself? Meron yun. Pag medyo tulala ang kausap mo. So ulitin nyo nga po yun. Kunwari sasabihin ko, ang ganda ko today. Are you yourself? Parang gano'n. Maraming paggagamitan yun. Oo diba? nga. Pag medyo, ano tawag noon, yung ngangaka? Ay, masasabihan ka noon. Pwede sa mga lutang sa trabaho. Tapos yung iba-iba mga sinasagot mo, Are you yourself? Ayun. Panalo! Actually, sa pelikula yung matatawa ka. Kasi nasabi niya lang yun para makapag-English siya. Ganun pala. Parang gano'n. Patikim pa lamang yan mga idol ko. So, eto na nga. So, kailan ba ito mapapanood? Yes. Gusto ko lang idagdag bago ko sabihin yun. It is going to be on August 18. Pero kasama ko rin dyan si Ruby Ruiz. Si Miss Ruby Ruiz, one of the best actresses we have right now. Si Joel Saracho. Nandiyan pa sila Raven Molina. Nandiyan pa si, of course, aside from Carmi, kasama ko pa si, sila... Yun, Sunshine Teodoro. At saka si Debbie Garcia. Naku, si Aura Briguela. Ando din si Aura. Diba? Ang dami pa naming kasama dyan. Wala ba ako na-miss out? August 20 nga. Under the creative direction ni? Si Julius, hindi ko na masabing gitna Julius Alfonso. Ayan. Written by Jonis Fontanos and story by Rex Tiri. Ayun. So, this will be ipapalabas sa August 20. Yes, ng Creations. Okay. Palalabas nila yan. At ako, na-excite na po kami. Actually, nakakatuwa kasi ang mga kasama ko dito, mga bagets. Diba? So, yung energy, hindi ko mapantayan. At sila po yung mga sa ating mga promo, sa ating, kasama ko sila lagi dito na talaga namang excited na talagang ngarag na rin sila, but they're very sipag nila talaga. Yan. Kasi August 20 na ito. And siguro na kasama na po, alam nyo, gusto ko na masabihin, Idol, na we're excited also because the people are so excited. Siguro na i-imbibe namin yung energy ng tao. Ako hindi natapos ang messenger ko nang kakasabing, handa na kami, buo na kami, tuwing isang pamilya, 7 kami, 8 kami, 10 kami, sabay-sabay. Magkakaibigan, nag-uusap sila, na sabay-sabay silang manonood. Sa August 20 mismo sila manonood. So kaabang yan mga idol ko at syempre may aabangan ka pang kwentuhan natin ni Idol Roderick Paulate. Yes. Dahil itutuloy natin ang kwentuhan natin sa online, sa Facebook Live natin. No? But for now, we're gonna take a short break lang muna. Yes. Ayan, kung gusto mo pang mapanood ang kwentuhan namin about sa movie at sa mga pinasikat na linya ng idol natin sa Philippine comedy si Mr. Roderick Paulate, punta lamang kayo sa ating Facebook page, IFM 93.9 Manila. Mapapanood nyo kaming dalawa doon. Live na live mga idol ko. Okay? So ayan, ngayon tuloy muna natin ang mga magagandang tugtugan dito sa Idol Mo Station. Kasama pa rin ang Idol 1211 si Idol Kitchi. Ito ang 93.9 IFM. Ay, narinig ko na yan. Ang oras ay 1:50 na nga ni. Sorry.
Hello pa rin mga idol! Magandang hapon. Nagbabalik tayo dito sa Lodi Talk. Sisama ang Idol 1, 2, and 1, si Idol Kitchi. At syempre ang aking special na bisita, si Mr. Roderick Paulate. Hello again! Hello! Natutuwa ako sa mga music nyo dito. Oh, diba? Makaka-relate Makaka-relate nga ako dito. Pwede. Dito ako mag-emote. Dito ka mag-sound trip muna. Yeah. Yes! Oo, so ito na nga, tuloy na natin ang ating nabitin na kwentuhan ngayong Yes, hapon, Idol no? So napag-uusapan natin ang pelikula mo, Modrasta, ang Beking Beking Ina. Oo. Na ipapalabas na sa August 20, nationwide ito, no? Yes, po. Mga idol ko, so don't miss out sa pelikulang ito. At ayun, dahil nga ang pelikulang ito ay para sa buong pamilya, panigurado marami sa mga loading natin ang pwedeng manood mula bata hanggang matanda. Meron bang mga lessons pa na pwedeng makuha sa pelikulang ito? Actually, marami. Kaya lang pinaka-main, dahil nga sabi ko sa iyo, comedy ito, na merong puso, na konting drama, pero talagang umiikot dun sa pagmamahal. Ang akin lang dito siguro, ang lagi ko sinasabi, yung love kasi dito dapat hindi hinuhusgahan. Yun ang matututunan nila dito eh. Hindi mo dapat hinuhusgahan at hindi ka dapat tumitingin sa panlabas, kalooban ng isang tao. Tsaka mahirap talaga questionin o husgahan ng pag-ibig. Kasi iba-iba ang expression natin at pananaw pagdating sa pag-ibig. Mga bagets. Diba? Kung kayo ang tatanungin, ano ba ang pag-ibig para sa isang Roderick Paulate? Alam mo, ang pag-ibig sa akin, it's not just love na, alam mo, yun yung nararamdaman. It is actually a commitment. Pag ikaw nag-commit na ng sarili mo at sinabi mong mahal mo siya with commitment, kailangan ready ka na talagang paninindigan mo na yun. Kaya na may iba't ibang tao, like yung role dito ni, hindi ko papaliwanag ito, siguro naman naintindihan niyo na. Kaya lang si Tonton kasi may maganda siyang paliwanag tungkol sa pag-ibig. Meron kasi pag-ibig na iba ang expression. So, galangin natin kung paano siya mag-express ng pag-ibig niya. Kasi kung gusto nating mahalin tayo ng tao sa pamamaraan natin, mahirap yata yun. Kasi tinuturuan mo siya kung paano magmahal. May iba siyang paraan ng pagmamahal. Ako, si Becky, mahal kita ano man ang mangyari. So, buti ko sabihin yung dialogue ko doon. Okay, sayang, gaganda. Alam niyo mga kaibigan, manood kayo kasi iba talaga yung mga dialogue doon. Parang, maski ako, sabi ko nga, ang dami ko pong favorite movies na ginawa. Siguro alam niyo naman na sunod-sunod yung mga pelikula ko nung araw. Tapos pinag-isip po ko ng mga press people, sinabi nila na, sa ngayon, anong paborito mo sa tingin mo? Kasi gusto mo ang Dead na si Lolo, gusto mo ang Balat Lipstick. Ang dami kasi magaganda. Hindi ba? Pero nag-isip ako, sabi ko, as of now, I think ang paborito ko ngayon, Modrasta. Ang Beking Ina. At may rason yun. You have to watch it. Kasi nagko-comedy ako pero yung bato ng dialogue ko, namnamin mo kung anong ibig sabihin. Parang cute. Tsaka parang nakita ko kanina sa teaser, parang yung mga linya mo doon at yung mga eksena mo doon ay parang mga pinagsama-sama na mga eksena mo ng mga nakaraang mong pelikula na patok din. Yes. So talagang parang, andito pasabog lahat. Kasi nung pinag-usapan namin nila direct, lagi na lang sa experience ko sa pelikula, meron din ako ginawa bago ito eh. No? Kaya nga sinasabi nila, pagbabalik. Actually po, pagbabalik po sa comedy film. Yan. Kasi yung last ko po, drama. So, pinipigil talaga doon sa pelikulang yun na magpatawa ako. Kaya lang, gusto nila kung tumawa ang tao, hindi ko kagagawa kundi natawa sila because yung sitwasyon na ginawa ko. Naturally. But this time, dito, alam namin na hahanapin at hahanapin ng tao. So, hindi namin sila pinustrate. Kung ano man yung brand of comedy na lagi nilang sinasabi kahit sa comments nila sa social media, makikita nyo naman po, nandoon pa rin naman po. Ayan. Kaya lang, syempre, nag-adjust na po tayo sa times. Yung storya naman ay kakaiba. Yun. So, dito sa pelikulang ito, dahil sa alam naman natin, napakagaling mo na, biyasa ka na talagang one of the legends ka na, living legend. Ang tanda ng dati. Diba? Legend. Ang tanda. Ay, sorry. Okay lang yan. Tanggap ko yan. Baka masabihin sana, Chenes mo. Chenes! No? Nahirapan pa rin ba kayo sa pagbuo ng pelikulang ito? May challenge ba? Or parang mas marami yung excitement at yung gigil na meron kang comeback sa comedy film? Alam mo, natanong niya ng MediaCon kasi how I prepare. Hindi talaga nagbabago pa rin ako eh. Ang komedyante, totoo, ako seryoso kasi kami eh. Yung mga ibang kilala, like si Dad, si Dadolfi. Pagkausap ko yun, lagi kami nag-uusap about comedy. Siya nga actually ang nagsabi sa akin na huwag kong iiwan ng comedy because he thinks na kailangan na ako sa comedy na lang. So,
tahimik kami. Pag nag-uusap kami, hindi kami nagpapatawa dalawa eh. Buhay ang topic namin. How to deal with life, paano makisama sa tao, paano yung mga ganon. Paggalang sa kapwa, yung mga ganon. So, sa akin, ganon pa rin eh. Seryoso pa rin ako. Pag binasa ko, seryoso ang mood ko. Tapos pag inulit-ulit ko na, saka na pumapasok yung mga gagawin ko, natatawa ko dito. Siguro ganito yung dialogue ko. Oops, gusto ng tao, ganito yan. Siyempre, hindi mo maalis na, maski sa comments kung babasahin mo, Idol Kichi, nilalagay na sana makita pa rin namin yung brand of comedy mo na ginagawa mo noon. Wag mo na. Kaya sabi ko doon sa video ko, hindi ko naman po inalis yun. Kaya lang, siyempre, nag-adjust pa rin tayo with the times. Kasi may mga Gen Z na tayo. Meron na tayo mga millennials. Di ba? Dry naman kung di natin gagawin. Kailangan sumabay sa uso at sa pagbabago, diba? Oo. So, nako, napaka-exciting nga ng pelikulang ito, no? Meron pa bang, ito gusto kong malaman dahil kayo nga ay icon na pagdating sa pagpapatawa. Since marami na ngayon ang umuusbong na mga baguhan na komedyante, so meron ba kayong maipapayo para doon sa nag-struggle para makuha yung yung tao, yung puso ng tao na magustuhan din yung pagpapatawa nila, yung estilo nila? Ang akin lang siguro, ayan, pagdating po dyan, siyempre babalik yung ugali ng araw. Kasi ako ay produkto ng araw. Di ba? Kailangan talaga seryoso ka at mahal mo yung trabaho mo. At makikita din naman ng tao yun na mahal mo yung ginagawa mo. Tsaka sincere ka sa pagpapasaya sa kanila at gusto mo sila maging maligaya sa bawat ginagawa mo. Ang iwasan lang natin kasi yung pumapasok sa ulo. Diba? Kasi kesa ipasok nyo sa ulo yung sikat na ako, yung mga ganon, mag-concentrate kayo doon sa ginagawa ninyo. Kasi doon kayo hahangaan ng tao na talagang siniseryoso nyo ang trabaho. At hindi lang yung hindi lang yung role. Siguro, yan, si Dolphin nagsabi niya, pakikisama sa mga kasama sa trabaho at respeto. Kasi sila yung makakasama mo talaga eh. Totoo. At siyempre, you know what goes up must come down. Dadating ang panahon na bababa ka na, di ba? Ang maganda doon, pag sinalubong ka nila, lahat sila niyayakap at nakangiti sila. Totoo. At pag naalala ka na, ay naku, mahal ko yan. Gusto ko yan. Ang galing yan, pero mahal ko yan. Alam mo, yun ang pinakamasarap. Yun ang gift na makukuha mo eh. Ayan. Tsaka huwag mawawala ang pananampalataya. Huwag natin isipin masyado na lahat ng power ang galing sa atin. Totoo. Hindi. Totoo. Binigay lang yan sa atin. Correct. At mababawi rin yan. Sana, pag binawi sa atin, magandang nagawa na. Ayun, ako. You're so giving. You're giving the good energy. I love it. Diba? So, ayan ako mga idol ko. Siyempre, hindi ko papakawala ng idol nating lahat, ng Sir Roderick Paulate, na hindi niya gagawin yung mga pinapanood ko sa TikTok at sa social media na mga sikat na linya. Hindi pa dali lang to. Ikaw pa ba? Oo, nako. I'm sure yung ilan lang dito nakalimutan mo na dahil, oo, talaga diba? Oo. Paalala mo naman sa akin. Ipapaalala ko nga, nako, eto na, mga idol ko, yung mga pelikula or mga linya sa pelikula na talaga namang iconic na nagti-trending pa rin pag nilalabas sa social media. So, 3 eksena lang to. I'm sure alam niyo na to, pero syempre gusto ko makita ng live noon. Eto nga, unahin natin yung mula sa pelikula mong Bala at Lipstick. Ayan. Bala at Lipstick. Ito yung sinabi mo dito, yung marami kang lipstick, isang box galing Japan. Actually, ginaganon yan. Kasi gusto niya lang makapeke, magamit lahat ng lipstick, di ba? Yung tester. Yung tester. Kasi baka mga suplada kasi yung sa pelikula. Mga sales lady. Ano ba? Bibilihin mo ba yan? Ginaganon mo siya. Napahiya siya. Actually, marami ako nito eh. Isang box galing Japan. Japanyuki ka? Hindi gogo. Ang galing! That's why. Ayan mga idol Okay, meron pang isa. Siyempre, eto. Gustong-gusto ko tawa ko dito nang pinapanood ko to. Yung sa burol ng pelikulang Dead na si Lolo. Pumasok ka sa eksena at sa mga baby boys. Titingin sa mga boys. Titingin sa mga baby boys. Nakita ng kapatid. Ayan. Kinurot ngayon. Kinurot. Aray! Itay! Ang sakit! Ang sakit, Itay! Bakit mo ako iniwan? Alam mo, may naputol doon. Gusto ko pa sabihin na, Ate! Ang hapdi! Kasi kinurot siya. Balita ko, lang daw yun. Parang, wala yun sa script talaga. That's the whole script. That's the whole scene. Wala. Kaya hindi na iwasan ng ating mahal na director na Gina Alhar na tumawa. Yes! Pinofocus sa kanya ng mga YouTubers, di ba? Kasi nga, nakailang take yun. Ang kinaiinisan sa akin, parang kapatid ko yan eh. Ang kinaiinisan niya sa akin,
bawat take, iniiba-iba ko. Oh! Yung napanood nyo, yun yung final version ko. Oh, so mas marami pa palang eksena yun. Maraming Nakakatawa version din yun. Yan. Sana mailabas, no? Kasi natutuwa ako kay Direk Genie. Oo. Kasi seryoso yun, pero bungis-ngis yun. Oo. Kasi sabi niya, wag mo nang bagu-baguhin. Sabihin mo na sa akin kung anong gagawin mo. Ayoko nga, gusto ko tumawa ko eh. Challenge mo siya. So, ayan. Mahal ko yan. Oo. At eto, recently, nag-trending ulit siya sa social media, mga idol ko. Mula naman sa pelikulang Jack and Poy. Ang haba. Pinagkwentuhan namin kanina mga lodi ko bago kami umere na nakalimutan niya na yung linyang ito. Nakalimutan ko na mahaba kasi. Oo, dahil bigla rin tong binigay sa'yo, no? Oo, yung linya nito. Dinidikta ng director. Tapos i-memorize ko bago i-take. So, mahirap yun. Correct. Kasi kung script, mamememorize mo. Oo. Kunyari, ayan. Oo. lalabas na ang inyong anak na prinsesa. Hindi ko na alam. Ito yun, mula sa Saudi Arabia. Saudi Arabia. Lalabas muna ang anak niyong prinsesa. Upang magpasabog ng kaligayahan sa bayang nagtatampisaw sa kalungkutan at bigati. Babayu! Galing naman! Naalala ko tuloy yan, nag-reminisce tuloy ako. Alam mo, natutuwa ko. Gusto ko na sabihin, Idol Kichi, na yun ay very thankful na pag nababasa ko yung mga comments nila, ando doon pa rin, hindi nila nalimutan. And I'm very grateful po sa inyong lahat na nakikinig dyan. Papasalamat ako sa mga nagko-comment. Napaka-generous ninyo sa pagbibigay ng kind words. Kasi kayo yung nagpapa-good vibes. Sa isip ko nga, Mao, talagang kinausap ko ang aking boss sa promo, di ba? Sabi ko, kung ganito lang talaga ang mundo, ano, yung lahat, very positive ang binabato sa comments. Mabait siya, magaling siya, ganito, ganyan. Para nakakataas po kayo ng espiritu ng tao. Totoo. Alam niyo po, ang dinadasal ko, bumalik sa inyo ang kabutihan ninyo. Sana po i-bless pa kayo dahil ang gaganda ng binibinabaton yung vibration sa amin. Kumbaga, walang husga, walang masakit na pag-iisip. Diba? Wala silang masamang iniisip. Totoo. Tapos ipapabasahin mo, box office sana yan. Parang salamat po. Doon pa lang sa comments nila, busog na ang puso ko. Masaya po kaming lahat because of you. Kaya naman po, even our promo group are all excited. Although bakit sila, no? Kaya sila puno-puno ng energy. Hindi, totoo po, hindi sila may excite din kung malumanay kayo, kung malamya kayo eh. Correct. But because of you po, lalo silang na-challenge, lalo po kaming na-challenge na pagandahin pa lalo ang mga next naming gagawin. Kaya sa inyo po, utang na loob namin sa lahat sa inyo ng pagbibigay ng mga positive words. That's why our promo group and marketing group are very active. At kaming lahat ng mga artista, kung pwede lang, gawin namin araw-araw to dahil malapit na po. August 20 na po ang showing namin. Diba? Ulitin ko lang yung mga kasama. Toton Gutierrez po, thank you kasi yan ang ating love. Hindi ko ipapaliwanag ko, mas maganda talaga mapanood niyo eh. Ayan. Of course, my best friend Carmi Martin nandyan din si Aura Briguela, at andyan din po sila... ang dami namin. Ang dami inyong kasama doon. Mga iconic Carmi Martin. Carmi Martin, nagkasama din yan. Kaibigan natin. Miss Celia Rodriguez. Ayan, oo. Punong-puno yan ng kasiyahan. Kaya talaga pong pinaghandaan namin ito para sa inyo po ito. Yung pagbabalik sa comedy, gusto ko lumabas kayong masaya. Ayun. At panigurado, mabubusog mo sila sa tawa at yung pelikulang ito ay magbabaon sa kanila ng mga ngiti na pag-uwi at mapapa-excite pa lalo manood ng mga pelikulang Pilipino. Diba? Tsaka pahalagahan nila ang pagmamahal. Yun. At pagpapatawad. Dako, panoorin nyo na po. Yan, panoorin na natin yan mga idol ko. August 20, nationwide ipapalabas na ang pelikulang Mudrasta, ang Beking Ina starring the Roderick Paulate. And many more artists na makakasama yan dyan mga idol ko. Maraming salamat po for giving us the time. Naku, thank you very much for entertaining us. Maraming salamat. Naku, na-stop ko tuloy yung mga music kong magaganda. Actually, pag uwi ko mamaya, pakikinggan ko. Yan, oo. Correct. So, ayan mga idol ko. 93.9 FM. IFM Ngani! Alam mo, gusto ko ipauso sa mga Bicolano, yung iyo na ng God. Anong ibig sabihin po nun? Oo naman. Oo naman. Iyo namang God? Iyo na ng God. Iyo na ng God. Pareho yan ng ngani, iyo na ng God. Oo naman. Tama yan. Gagamitin namin yan sa susunod. Kasi nagulat ako, Bicol na pala uso na yun. Yes, diba? Iyo na ng God. Iyo na ng God. Parang hindi naman tayo nagmumura. Hindi. Gagamitin ko yan. Next movie, gagamitin ko yan. Abangan nyo. Title, iyo na ng God. Diba?
Meron pa ako Nasa boses napanood eh. talaga eh. No? Akala ko nga dati, ano po kayo, Ilocano, kasi may pelikula kayong, yung kasama nyo si Manny Reyes. Garampingat, yung mga Oo. ganon. Goria Tekla. Ayun, oo, diba? So, Buti akala ko na lang Ilocano kayo. may nagtuturo. Oo, kasi minsan mali yung pronunciation. Oo, diba? Pag hindi mo Dapat lingwahe. itama. Correct. Ayan. Ako, maraming salamat mga idol ko. Sana nag-enjoy kayo. At kung nabiting kayo sa masayang kwentuhan namin ngayong hapon, abangan nyo at panoorin ang pelikulang Mudrasta, ang Beking Ina, August 20, nationwide. Ipapalabas yan sa lahat ng sinihan. Tama ba ako? Yes. Ayan mga idol ko. At syempre, kung gusto mo balikan ng episode na to, pwede mong hanapin yan sa Facebook page namin, IFM 93.9 Manila, at sa aming YouTube channel, IFM Manila Official. Syempre, kasama Idol 121 sa Idol Kitschy. At naku, ako naman yung papakinggan pa rin. Tuloy-tuloy hanggang alas 4 ng hapon dito pa rin sa Idol Mo Station, 93.9 IFM. Narinig ko na yan. Thank you, Sir Roderick. Thank you, Idol Kitty. Maraming salamat po sa inyo. See you soon and good luck sa movie pang box office na to. Claim na natin yan. Amen! Amen! Ayan na mga idol ko ha. Tutok mo lang ang radyo mo. Dito pa rin sa Idol Mo Station. IFM Ngani! See you! Gagamitin ko. Yan!